Pagpasok sa Murim. Nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid. Habang dahan-dahang naglalakad si Jin Wikyong, ang panganay na nakatatanda at ang iba pang nakatatanda ay tahimik na nakatayo. Ang presyon mula kay Jin Wikyong ay naramdaman sa buong karamihan habang ang mga sundalo ay tahimik na naghihintay sa kanyang mga salita. Nagsalita si Jin Wikyong, magiging tapat ako. Ang ating mga kaaway ay mas marami sa atin sa mga tuntunin ng mga sundalo at martial masters sa Peak Realm. Ang mga sundalo ay nagsimulang magpawis sa pagkarinig ng kanyang mga salita. Nagpatuloy siya, gayunpaman, sila ay walang pinagkaiba sa isang lobo na maraming ulo. Ang kanilang mga puwersa ay binubuo ng mga thug, gold-hungry mercenaries, at bandido na nagnanakaw mula sa iba. Ang mga buhong na ito ay walang kahit katiting na dignidad o karangalan sa loob nila. Ang panganay na nakatatanda ay nanatiling tahimik, habang si Jin Taekyung ay nagmukhang bigo. Nagpahayag si Jin Wikyong, ito ay magiging isang makademonyong labanan kung saan dapat nating ilagay ang ating mga buhay sa panganib. Hindi ko magagarantiya na babalik kayong buhay. Gayunpaman, tiyak na lalabas tayong matagumpay. Ang karapat-dapat ay mabubuhay. Ilagay niyo ang lahat ng inyong makakaya at mabuhay hanggang sa wakas. Habang sumigaw ang mga tao bilang tugon, makalipas ang ilang sandali, nagsimula ang mga sundalo sa kanilang martsa patungo sa labanan. Mula sa lupa hanggang sa mga bundok, naglakbay sila hanggang sa nagpahinga sila sa isang kagubatan sa gabi. Pagkatapos ng pagkain, tinanong ni Jin Taekyung si Hyuk Mujin, ano ang ginagawa mo rito? Hindi ka ba dapat nasa infirmary? Sumagot si Hyuk Mujin, ako ang pinakamakaalam tungkol sa kalagayan ng aking katawan. Naisip mo ba talagang palalampasin ko ang isang labanan na kinasasangkutan ng pangalan ng aming pamilya? Binanggit ni Mahyumyo na si Hyuk Mujin ay lihim na nakatakas mula sa infirmary. Sinabi ni Jin Taekyung, mukhang pagod ka. Hindi pa huli, bakit hindi ka nalang bumalik? Tumayo si Hyuk Mujin at tumutol, ano ang ibig mong sabihin? Ako, Hyuk Mujin, ay isang lalaki. Ang maglakad lamang ng isang araw ay hindi ako mapapagod, sa kabila ng kanyang pagyayabang, ang kanyang katawan ay nanginginig. Tinanong ni Jin Taekyung, talagang hindi ka pagod? Pinilit ni Hyuk Mujin, Gino, kaya sinasabi mong perpektong normal ka, tama ba? Tanong ni Jin Taekyung. Siyempre, Gino, tugon ni Hyuk Mujin. Pagkatapos ay sinabi ni Jin Taekyung, kung gayon, pumunta ka at tulungan ang mga taong iyon na mag-set up ng ating mga tolda para sa. Ngunit si Hyuk Mujin ay biglang napangiwi sa sakit, tumalikod habang bumubulong, org. Pagkatapos atakihin ni Jofil, ang aking mga internals ay sira pa rin. Si Jin Taekyung, na naiinis, ay itinaas ang kanyang kamao at sinabi mong ganap ka ng gumaling, ikaw na buhong. Umungol si Hyuk Mujin ay. Napansin ni Jin Wikyong at nagtanong, nasaktan ba siya? Parehong tumingin sina Jin Taekyung at Hyuk Mujin kay Jin Wikyong, at mabilis na tumayo si Hyuk Mujin, sinasabing, Maliit na pinuno ng pamilya, si Jin Taekyung ay nagpapadala ng kanyang mga pagbati. Inutusan siya ni Jin Wikyong, umupo ka. Mukhang hindi ka na sa pinakamagandang hugis. Gayunpaman, masisiguro ko sa iyo na ang iyong mga internals ay ganap ng gumaling. Habang inilapag ni Jin Wikyong ang kanyang kamay sa balikat ni Hyuk Mujin, nakaramdam si Hyuk ng panginginig sa kanyang gulugod at nauutal na sabi, patawarin mo ako. Lumingon si Jin Wikyong kay Jin Taekyung at nagtanong, sasama ka ba sa akin sa paglalakad? Bulong ni Hyuk Mujin sa kanyang sarili, shoot. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong si Jin Wikyong, kumusta ang pakiramdam mo? Sumagot si Jin Taekyung, ayos lang ako, at naisip sa kanyang sarili, pagkatapos mag-level up at ipamahagi ang aking mga status points, ang aking katawan ay talagang nasa mas magandang hugis kaysa dati. Magandang marinig yan, komento ni Jin Wikyong. Ikaw ay naatasan sa tungkuling rearguard at kakailanganin mo lamang na harapin ang ilang martial warriors ng aming paksyon. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, dahil ang aking katanyagan ay hindi pa talaga tumataas, ito ay isang magandang pagkakataon para sa akin upang hilingin sa kanya. Sinabi niya ng malakas, pakiusap bigyan niyo ako ng isang misyon. Nagmukhang nagulat si Jin Wikyong. Ha? Isang misyon? Nagpatuloy si Jin Taekyung, dahil ang aking katawan ay ganap ng gumaling, nais kong makamit ang isang dakilang gawa para sa pangunahing pamilya. Naisip niya, kung tatanggap siya, makakamit ko ang isang dakilang gawa at makakakuha ng karanasan at katanyagan. Ang mga mata ni Jin Wikyong ay napuno ng luha habang sinabi niya, iyan ba ang iniisip mo sa buong oras na ito? Tumango si Jin Taekyung ng may kumpiyansa. Iwan niyo na lamang sa akin. Naantig si Jin Wikyong at sinabi, napakarangal na pag-iisip, salamat, aking maliit na kapatid, habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi.
Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, bakit ka ba umiiyak? Nakaramdam siya ng salungat na damdamin at naisip, hindi ako maganda ang pakiramdam sa paggawa nito, ngunit kakailanganin kong magmadali at mag-log out bago mangyari ang pangunahing labanan. Ngunit natatakot ako na hindi ko magawa. Sa pagkabigla, tanong ni Jin Taekyung, ha? Bakit hindi? Mahinang sumagot si Jin Wikyung, pahahalagahan ko na lamang ang iyong naisip. Tumuon ka na lamang sa pagprotekta sa ating likuran. Tumutol si Jin Taekyung, hindi, ngunit kailangan ko talagang makamit ang isang dakilang gawa at pumutol si Jin Wikyung, ikaw ay nakagawa na ng higit pa sa sapat. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, kung gayon, maaari mo ba akong bigyan ng isang misyon o isang reconnaissance assignment? Maaari ba akong pumunta at tingnan kung may mga kaaway na nakabantay doon? Ngunit sinabi ni Jin Wikyung, bunsong kapatid, ikaw ay naatasan na ng isa sa pinakamahalagang tungkulin para sa amin. Naguluhan, tanong ni Jin Taekyung, ha? Ano yon? Tahimik siyang tiningnan ni Jin Wikyung at pagkatapos ay sinabi, upang mabuhay. Natulala si Jin Taekyung. Nagpatuloy si Jin Wikyung, dapat mong gawin ang lahat ng iyong makakaya upang mabuhay. Kahit na ang pangunahing pamilya ay nasa bingit ng pagkawasak, dapat kang tumakbo ng malayo hanggat maaari. Naiintindihan. Walang masabi si Jin Taekyung habang ipinaliwanag ni Jin Wikyung kung ang ugat ay mabubuhay, kung gayon ang puno ay lalago muli. Ikaw at ang aming pangalawa sa pinakabata ay kapwa may kakayahang maging mas dakilang mga figura kaysa sa akin. Kaya mangyaring, tandaan mo iyan, marahang tinapik ni Jin Wikyung ang ulo ni Jin Taekyung bago lumakad palayo, sinasabing, iyan ang iyong misyon. Habang tahimik na nakatayo si Jin Taekyung, pinanood niya si Jin Wikyung na lumalakad palayo. Makalipas ang ilang sandali, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Si Jin Taekyung ay humihingal habang umaakyat sa bundok. Biglang, isang boses ang nagsabi, sa bilis nating ito, dapat ay makarating tayo sa dingsing bukas. Lumingon si Jin Taekyung, naguluhan, at nagtanong, sino? Ito ay si Kwak Joon, na sumagot, ako ang tagaprotekta ng ikatlong gate, Kwak Joon. Medyo sigurado akong nagpakilala na ako noon nagkamay pa nga tayo. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, sa tingin ba niya siya lang ang nakamayan ko para tumaas ang aking katanyagan? Sa palagay ko siya ay isa sa mga taong iyon, pagkatapos ay sinabi niya, humihingi ako ng paumanhin, hindi ako ganon kagaling ang memorya. Umiti si Kwak Joon at sinabi, okay lang iyon. Magpatuloy na tayo. Habang magkasama silang naglalakad, inamin ni Kwak Joon, sa totoo lang, medyo nadismaya ako na naatasan kami sa rearguard duty. Tananong ni Jin Taekyung, bakit naman? Paliwanag ni Kwak Joon, well, hindi lamang nito binabawasan ang aming pagkakataon na makamit ang isang dakilang gawa. Ngunit binabawasan din nito ang aming pagkakataong masaksihan ang dakilang Panginoon's Blade of Flower. Tananong ni Jin Taekyung, Blade of Flower. Sumagot si Kwak Joon, kahit na ang maliit na pinuno ng pamilya at isang kagalang-galang na figura tulad mo ay lumalahok sa labanang ito, ang pag-iral ng Blade of Flower ay kilala sa buong mainland. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, ang pinag-uusapan niya ay ang panganay na nakatatanda. Ang matandang geezer na yon ay talagang kamangha-mangha. Nagpatuloy si Kwak Joon, siya ay isang bayani na ipinanganak noong dakilang digmaan ng Orthodox at Unorthodox. Siya ay kilala bilang isang kagalang-galang na mandirigma na hindi magtitiis ng anumang kawalang katarungan. Nag-isip muli si Jin Taekyung, well noong huli kong makita siya, may naramdaman akang kahina-hinala, ngunit marahil ito ay dahil sa unang pagkakataon kong makita siya. Idinagdag ni Kwak Joon, noong siya ay bata pa, ang bilang ng mga martial master na napatay ng dakilang Blade of Flower ay nasa daan-daan. Naisip ni Jin Taekyung, kung siya ay talagang napakahusay, sa palagay ko ay mabuti na tinutulungan niya kami sa digma. Si Kwak Joon, na puno ng sigasig, ay nagsabi, ang iniisip ko palang tungkol sa labanan bukas ay nagpapakabog ng aking puso sa Naisip ni Jin Taekyung, digmaan pa rin ito paano hindi nag-aalala ang taong ito, pagkatapos ay sinabi niya, sa palagay ko ay may kumpiyansa ka na mananalo. Sumagot si Kwak Joon, syempre. Sigurado akong mananalo tayo. Tayo ay tiyak na magtatagumpay, ngumiti siya, at ang kanyang mga ngipin ay tila kumikim. Habang tumungo si Kwak Joon, lumapit si Hyuk Mujin kay Jin Taekyung at nagtanong, sino ang taong iyon? Sumagot si Jin Taekyung, isang taong medyo masyadong optimistiko sa lahat. Sa gabi ng kanilang ikalawang martsa, nakarating sila sa Henshui. Tinipon ni Jin Wikyung ang lahat ng mga commander para sa isang pulong. Hinulaan niya na, dahil sa lumiliit na supply ng pagkain ng kanilang mga kaaway, sa 4 na ruta na maaari nilang tahakin, upang makarating sa Dingsing, malamang napipili lamang sila ng isa. Napagpasyahan niyang iposisyon ang kanilang mga tropa sa rutang iyon, ang 8th Spring Gorge.
Ang pasukan sa bangin na ito ay napakakitid, hugis tulad ng isang garapon na may matatarik na gilid na ginagawa itong isang perpektong lugar para sa isang ambush. Sa tulong ng mas mababang distritong sekta ng Wolhwa, nagawa nilang iposisyon ang halos 100 mamamana sa gilid ng bangin ng Sa madaling araw, 300 mandirigma ng pamilyang Jin ng Taiyuan at 150 tinulungang mandirigma mula sa paksyon, isang kabuang 450 puwersa, ay nagtungo sa bangin. Habang tahimik na nakatayo si Jin Taekyung, naisip niya, kahit na yon ang huling pagkakataong makikita ko siya, hindi ko siya nagawang bigyan ng isang maayos na paalam. Sa umaga, nanatili si Jin Taekyung sa kanyang pwesto. Biglang, itinuro siya ni Hyuk Mujin at sinabi, nariyan siya. Sa tingin mo ba ay buong magdamag siyang nagpuyat doon? Lumapit sila kay Jin Taekyung at Bulalas, pinuno ng grupo Hua. Banal na baka? Anong nangyari sa iyong mukha? Hindi ka ba natulog? Tinakot niya ako. Tumitig si Jin Taekyung sa malayo at naisip sa kanyang sarili, uwi na ako. Sa wakas ay makakauwi na ako. Ang kanyang katanyagan ay umabot na sa 477 sa 500. Komento ni Hyuk Mujin, wow, nagsasalita pa siya sa sarili. Nabaliw ka na ba sa wakas? Ano yon? Hindi ko pa nakita ang mga gamit na yon dati. Tiningnan ni Jin Taekyung ang mga bagay, hindi impressed, at sinabi, iyon. Isang martial scroll at isang spiritual pill. Ang martial scroll ay nagtuturo ng isang transcendence rank martial art, at kung iyong ubusin ang spiritual pill, ito ay magpapalakas ng iyong internal ki ng 30 taon. Ngunit tila, ikaw ay masusunog hanggang mamatay kung iyong inumin ang spiritual pill kapag hindi ka pa handa para dito. Gusto mo bang kainin ito? Ipinakita ni Hyuk Mujin kay Jin Taekyung ang kanyang dila sa pagkadiri at sinabi, na, okay lang ako. Mag-enjoy ka sa pag-aaral ng iyong transcendence rank martial arts, at punuin mo ang iyong mukha ng mga spiritual pill na iyon. Sumagot si Jin Taekyung, ha? Ngunit seryoso ako, ikaw na maliit manggugulo. Ito ay dahil hindi ko na kailangan ang mga bagay na ito. Sabi ni Hyuk Mujin, Siyempre. Ikaw ang sleeping dragon of Shanxi, umalis na tayo. Tayo ang mga tanga dahil nag-aalala kami sa iyo. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili habang kinakamot ang kanyang daliri sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Sasampalin ko ulit ang kanyang mukha, ngunit mabuti ang pakiramdam ko dahil ito na ang huling pagkakataon na magiging pinuno ako ng kanilang grupo. Ngayong naisip ko ito, maraming nangyari. Lahat ng ito ay nagsimula pagkatapos kong magising sa Crimson Flower Brothel. Sa palagay ko sa ngayon, nagsimula na ang digma. Bigla siyang tumingin sa likuran at naguluhan habang sina Hyuk Mujin at ang iba ay nakatitig kay Kwak Joon. Sinabi ni Kwak Joon, sisimulan na rin ba natin ang paggalaw? Tanong ni Hyuk Mujin, ano ang pinag-uusapan niyo? Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, hindi ko maalala na nakita ko silang nakasuot ng mga damit na yon noon. Tanong ni Hyuk Mujin, galaw. Taga-protekta ng ikatlong gate. Sa tingin ko ay nagkakamali ka, ang ating misyon ay manatili dito kasama ang ikatlong batang Panginoon upang protektahan ang kanilang likuran, bulong ni Jin Taekyung sa kanyang sarili. Nakatanggap ba ng maling misyon ang taga-protekta ng ikatlong gate? Hindi yon possible. Nakakaramdam ako ng masamang pakiramdam tungkol dito. Sumagot si Kwak Joon, ganoon ba? Well, magkasalungat iyon. Tila ang misyong natanggap ko ay iba sa'yo. Tumayo si Jin Taekyung at nagtanong, paano? Habang seryosong tiningnan ni Kwak Joon si Jin Taekyung, sinalubong ni Jin Taekyung ang kanyang tingin. Ang mga mata ni Kwak Joon ay lumipat sa mga kamay ni Jin Taekyung, napansin na mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang sibat. Ngumisi si Kwak Joon at sinabi, matalas ang iyong pandama. Kung ganoon, wala akong choice kundi sabihin sa'yo kung ano ang iniutos sa akin ng taong iyon na gawin. Patayin silang lahat at muling pagsamahin sa pangunahing puwersa. Sina Jin Taekyung at ang iba ay natulala, ang tunog ng mga espadang binubunot ay pumuno sa hangin. Habang si Jin Taekyung at ang kanyang grupo ay humarap sa mga tauhan ni Kwak Joon, ang huli ay nagmukhang mabangis. Si Jin Taekyung at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang magpawis. Sigaw ni Hyuk Mujin, kayo na mga taksil ng angahas kayong ipagkanulo ang pangunahing pamilya. Dapat ay may hinahangad kayong kamatayan. Ngumisi si Kwak Joon. Ipagkanulo? Hangad kamatayan? Tila ikaw ang nagkakamali. Hindi ko kailanman ipinagkanulo ang sinuman, ni hindi ako papatayin dito. Hindi nang tulad mo kahit man lamang. Naggalit si Hyuk Mujin, ikaw na buhong. Pumutol si Jin Taekyung, umurong ka. Naguluhan si Hyuk Mujin at nagtanong, pinuno ng grupo. Bakit mo sila sineseryoso? Sila ang mga taga-protekta ng ikatlong gate.
Sila ay walang iba kundi pangalawang antas na mahihina mula sa paksyon. Kailangan lang nating bugbugin ang kanilang mga puwet at si Jin Taekyung na pinagpapawisan ay pumutol, teka, hindi. Ha, bulong ni Hyuk Mujin. Hindi sila isang grupo ng mga mahihina, tugon ni Jin Taekyung habang sinulyapan niya ang kahanga-hangang Kwak Joon na level 40 at ang iba na tumingin pabalik sa kanila ng may parehong intensity. Level 36 Wayong Hui, level 32 Hyo, level 33 Song Chien-jong, level 35 Bang Cheongyang, level 38 Zhou Qianhua, at level 35 Wu Siul ay handa. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, lahat sila ay unang antas na mandirigma. Sumpain 4 na araw akong kasama nila at hindi ko alam ang katotohanan iyon. Masyado akong nakatutok sa pag-log out. Isang abiso ng sistema ang tumunog, quest, eliminate the assassins. Ang mga taong nagpaplano nito sa mahabang panahon ay sa wakas ay kumilos na. Bago mo alagaan ang mga taksil, kailangan mo munang alagaan ang mga assassin na kanilang ipinadala sa iyo. Ranggo, peak paghihigpit, para lamang kay Jin Taekyung layunin, alisin ang mga assassin, 0 paghahati 20, gantimpala sa quest, makakuha ng karanasan at katanyagan chain quest progression pagkabigo sa quest, kamatayan. Habang nagsimulang umatake ang level 36 Wayong Hui, level 32 Hyo, level 33 Song Chien-jong, level 35 Bang Cheongyang, level 38 Zhou Qianhua, at level 35 Wu Siul, hinarang ni Jin Taekyung ang kanilang mga pagsalakay. Ngumisi si Kwak Joon at nanunuyang sabi, iniisip ko kung gaano katagal mo kakayanin ang aming mga pag-atake. Patuloy na pinapari ni Jin Taekyung at nagsimulang lumaban, sumisipa, sumusuntok, at humahagupit gamit ang kanyang sibat. Nagulat si Kwak Joon habang pinapanood niya ang kanyang mga kakampi na nahuhulog ng paisa-isa, hinahagupit at sinasaksak. Saan niya nakukuha ang mga sandata na yon? Naisip ni Kwak Joon, nanonood sa hindi makapaniwala. At saka, ano ang nangyayari doon? Samantala, ang 3 alipores ay sumigaw, harang. Harang! Saksakin mo siya. Saksakin mo siya. Isinumpa ni Kwak Joon, sumpain. Akala ko hindi magiging problema ang mga bastardong iyon. Habang patuloy siyang nagmamasid sa labanan, isang pagsabog ang yumanig sa lugar, na pinilit siyang protektahan ang sarili mula sa blast. Nakatitig sa larangan ng digmaan, napagtanto niya ng may sindak, ang aming impormasyon ay ganap na mali. Si Jin Taekyung ay hindi lamang isang maswerteng bata. Tumayo ng matatag si Jin Taekyung at nagpahayag, "Will, ang aking one strike na kasanayan ay medyo maganda." Naisip ni Kwak Joon sa kanyang sarili, siya ay isang Transcendence Rank Martial Master. Kailangan kong magmadali at umalis dito. Habang sinusubukan niyang tumakas, biglang nagbabala si Jin Taekyung, "Huwag gumalaw kung gusto mong mabuhay." Si Kwak Joon ay nanginginig sa takot habang itinutok ni Jin Taekyung ang kanyang sibat sa kanya at sinabi, "Kung mahinahon kang susunod at sasagot sa aking mga tanong, titiyakin kong mamatay ka ng walang sakit." Si Kwak Joon, na labis na pinagpapawisan, ay lumunok ng malakas. Biglang hinampas ni Jin Taekyung ang kanyang tiyan gamit ang sibat, na naging dahilan upang umungol si Kwak Joon sa sakit. "Sinabi ko sa iyo na huwag tumakbo," sabi ni Jin Taekyung. Si Kwak Joon, nahihirapan, ay sumagot, "Walang sasabihin mo ang makakapigil sa akin na subukang tumakas mula sa lugar na ito. Isang walang sakit na kamatayan. Ipinahihiwatig mo na magkakaroon ka pa rin ng uri ng pinsala sa akin." Sumagot si Jin Taekyung, "Kung gayon gusto mo bang saksakin na lang kita hanggang mamatay?" Mabilis na nag-atras si Kwak Joon. "Ngayong naisip ko ito, tiyak na tama ka. Sa palagay ko ay mas gusto ko ang isang walang sakit na kamatayan." Haha. Naglabas siya ng isang nervyos na tawa, na sinundan ng isang masakit na umbol habang nangingiti. Lumapit si Jin Taekyung at sinabi, "Hayaan mong tanungin kita muli. Sino ba talaga kayo? Nasaan ang mga tunay na tagaprotekta ng ikatlong gate? Kayo ba ay mula sa Mount Hengsword Sect?" Dumura si Kwak Joon kay Jin Taekyung na umiwas sa dura. Ikinuyom ni Jin Taekyung ang kanyang kamao at sinimulan siyang bugbugin. Sinabi ni Jin Taekyung, "Mga tagaprotekta ng ikatlong gate. Totoo na kami ang mga tagaprotekta ng ikatlong gate." Sabi ni Hyuk Mujin, nagsisinungaling siya. Ang mga tagaprotekta ng ikatlong gate ay isang sekta na winasak 30 taon na ang nakalilipas. Sila ay higit pa sa isang sekta sa puntong ito, tulad ng isang grupo. Sikat sila sa pagkuha ng mga ulila upang lumikha ng martial warriors. Ngunit hindi sila ang uri na gumagawa ng ganitong uri ng gawain. Idinagdag ni Jo Yeom, "Hindi ba posible na pinatay ng mga taong ito ang tunay na mga tagaprotekta ng ikatlong gate at nagpapanggap na sila?" Tumawa si Kwak Joon at sinabi, "Nagpapanggap? Haha, hindi pa rin ba ninyo naiintindihan?
Ang mga tagaprotekta ng ikatlong gate ay nilikha para sa tanging layunin na paglingkuran ang lalaking iyon. Ito ang dakilang plano na inihahanda niya ng higit sa 30 taon haha. Si Jin Taekyung, naguluhan, ay bulalas, 30 taon, at naisip sa kanyang sarili, ang tanging tao na maaaring magplano ng ganito ng higit sa 30 taon sa lalawigan ng Shanxi ay maaari lamang na isang tao ang panganay na nakatatanda. Ngunit para saan? Siya ang nagbigay ng sisi kay Jin Wikyung para sa pagkamatay ng mga batang iyon at siya rin ang sumuspinde sa pampulitikang alitan sa loob ng pamilya. Salamat sa kanya na ang pamilyang Jin ng Taiyuan ay nagkaisa para sa mga darating na labanan at, teka. Hindi maaari, sabi ni Jin Taekyung. Hiyok mo Jin. Ang mga bagong recruit mula sa paksyon. Ilan sa kanila ang sumama sa atin para sa labanang ito? Sumagot si Hyuk Mujin, kung pagsasamahin mo ang mga taga-protekta ng ikatlong gate at ang Imperial Guards iyon ay higit sa 100 mandirigma. Tanong ni Jin Taekyung, paano ang mga mandirigma mula sa panganay na nakatatanda? Nagulat na sumagot si Hyuk Mujin, kung isasama mo ang mga mandirigma mula sa paksyon, kung gayon higit sa kalahati ng ating puwersa ay Ang dalawa ay pinagpawisan ng malamig sa pagkabigla. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili. Tinulungan niya si Jin Wikyung na pag-isahin ang pamilya para lamang sa araw na ito. Ginawa niya iyon upang makuha ang lahat mula sa isang labanang ito. Ang mga puwersa ng pangunahing pamilya ay nasa problema. Sigaw ni Jin Taekyung, kaagad tayong aalis. Maghanda kayo ng mabilis. Ngumisi si Kwak Joon at sinabi, huli na ang lahat. Ako, ikaw, ang pamilyang Jin ng Taiyuan, gayon din ang Mount Hengsword Sect, ang dakilang plano ay nagsimula na. Mula ngayon, ang lalawigan ng Shanxi ay sasalubungin ng isang bagong Panginoon. Biglang, umubo siya ng dugo at bumagsak sa lupa. Nagulat si Jin Taekyung at ang iba. Nagpuna si Jo Yeom, mukhang tinapos niya ang kanyang sariling buhay. Napakabagsik na tao. Isang abiso ng sistema ang tumunog at nagsabi, inalis mo, level 40 Kwakjo. Sinundan ito ng isa pang abiso, ding. Naalis ang mga assassin, 20 sa 20. Ding. Natapos mo ang quest, alisin ang mga assassin. Ding. Level up. Ding. Nakamit mo ang 500 katanyaga. Ding. Natupad mo ang lahat ng kinakailangang kondisyon upang mag-log out. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, sa wakas ay makakauwi na ako. Habang naisip niya ang kanyang maliit na kapatid na babae at ina, binasa niya ang abiso ng sistema na nagsasabing, natupad mo ang lahat ng kinakailangang kondisyon upang mag-log out. Ngumiti si Jin Taekyung, binuhat ang kanyang sibat, at naisip paumanhin, ngunit mangyaring hintayin niyo ako ng kaunti pa. May isang bagay akong dapat gawin ngayon. Naisip niya si Jin Wikyung. Isang abiso ng sistema ang tumunog at nagsabi, ding. Pagkatapos ng 3 segundo, ikaw ay malog out. Nagulat si Jin Taekyung at bulalas, ano? Ito ba ay isang sapilitang logout? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.